Alam mo, Pinky, bago yung report natin na yan, magbibigay muna tayo sa inyo ng sitwasyon dito sa Manila Memorial Park dahil tuloy-tuloy nga yung pagdating ng mga dadalaw sa puntod ng kanilang mga yumao dito sa sementeryo. At ang problema lang, Pinky, mukhang nagkasabay-sabay yung pagdating ng ating mga kababayan mula dito. At papakita ko lamang sa iyo ang sitwasyon ngayon ng trapiko dito yan sa bahagi nitong Sukat Parañaque Road. At nakikita mo, Pinky, mula yan dito sa pinatatayuan natin hanggang dun sa may dulo, galing sa SLEX at sa Skyway hanggang dito sa may entrance lamang nitong sementeryo ay nagtatagal na yung pagbiyahe ng mga motorista ng halos 1 oras. Kaya naman, karamihan dun sa mga nagko-commute papunta dito sa sementeryo ay bumababa na sa kanilang mga sinasakyan at naglalakad na lamang papunta dito sa sementeryo. Samantala, Pinky, kanina nga ay marami rin ang dumalaw sa libingan ng mga bayani, kabilang dyan ang Pangulo at ang dating First Lady na si Imelda Marcos. Mahigpit ang seguridad sa libingan ng mga bayani umaga ng November 1 dahil sa pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos at dating unang ginang Imelda Marcos para gunitain ang alaala ng yumaong Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Isang misa ang idinaos na dinaluhan ng malalapit sa pamilya Marcos at mga taga-suporta na nakasuot ng pulang t-shirt. Sigaw nila, ipagpatuloy na lang ang sinimulan ni Apo. Kaya wala man sa schedule, hindi napigilan ng Pangulo na magsalita para pasalamatan sila. Nasisiyahan po ako na nandito ko kayo dahil kahit papano mahalaga sa amin ang maalala ang aking ama, ang kanyang buhay. Hindi mo maiwasan na may kasamang lungkot na dala yung pag-aalala ngayon. Ngunit kapag iniisip mong mabuti, may katumbas, labis sa katumbas na kasiyahan, na tuwa, na magagandang pag-aalala na kahit papano ay magdadala ng ngiti sa iyong mga labi. Yan po ang naging experience ko sa aking ama. Bago matapos ang misa, sabay-sabay na binasa ang Prayer for the Nation ng yumaong Pangulo. Nasa rin daw gabay ni Marcos Jr. sa kanyang pamumuno ngayon. Nang tanungin muli sa pahayag ni BP Sara na ipahuhukay at ipatatapon sa West Philippine Sea ang mga labi ni Apo Lakay, may patanghalian naman ng dating First Lady para sa may ilang daang mga taga-suporta na nagpunta sa puntod ng yumaong asawa. Nagpadala rin ng bulaklak si Pangulong Marcos sa puntod ng mga dating Pangulo na sina Fidel Valdez Ramos, Carlos P. Garcia, Elpidio Quirino at Diosdado Macapagal. Binasbasa naman ang puntod pati mga kaanak nila ng Philippine Army Chaplain. Kagabi naman, binigyang pugay ang mga yumaong bayani, state leaders, national artist at scientist sa libingan sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsindi ng kandila. Nasa 53,824 ang nakalibing dito hanggang nitong October 21, 2024. Inaasahan naman na nasa 80,000 ang mga bisitang dadalaw sa sementeryo hanggang bukas. Marami na rin ang mga bumisita sa mga puntod sa Heritage Park sa Taguig. Sinamantala ng marami ang magandang panahon kasama ang mga pamilya at kaibigan. Parang reunion na rin kasi ang undas para alalahanin ang mga yumaong mahal sa buhay at catch up sa mga kamag-anak o kaibigan na hindi madalas makita. One-way traffic scheme ang ipinatutupad sa mga kalsada sa sementeryo at extended ang pagbisita dito hanggang alas 10 ng gabi. May epekto naman sa traffic sa Skyway at SLEX ang pagdagsa ng mga bumibisita sa Manila Memorial Park sa Sukat Parañaque. Ayon sa pamunuan nito, aabot sa lagpas 1 milyon ang bibisita sa sementeryo ngayong undas. May pagbagal lang sa entrada ng sementeryo dahil sa volume ng mga sasakyan, pero kapag nakakuha na ng paradahan ay maayos na dito. Pinapayagan ng pets, kaya kasama sila sa pagbisita sa mga puntod ng yumaong kaanak. Mas komportable naman sa mga mausoleo. Merong air-conditioned para walang problema kahit mataas ang init ng araw. Marami ring help station sa buong sementeryo. At kung kapos ang baon sa picnic, maraming mabibilhan ng pagkain at inumin sa buong sementeryo. Magdamagan papayagan ang pagbisita sa Manila Memorial Park.
Alam mo, Pinky, ganun pa rin ang lagay ng trapiko dito sa bahagi ng Sucat Parañaque Road. At doon sa kabilang bahagi naman dito, kung manggagaling kayo sa Parañaque Airport Road, nagkakaroon din ng build-up ng mga sasakyan. May 5 metro, Pinky, mga 3 hanggang 5 metro ang layo papunta dito sa gate nitong sementeryo. Kaya naman para doon sa mga dadaan dito, kailangan nilang magbaon ng konting pasensya at kumain na rin at umihi na rin o gumamit ng palikuran sa kanilang mga tahanan dahil maiipit po sila sa lagay ng trapiko dito. Vicky? So, Francis, nakikita ko nga yung iyong likuran, mula dun sa report mo kaninang hapon, matindi na yung traffic papunta dyan sa Manila Memorial Park at hanggang ngayon ay matindi pa rin yung traffic. May sinabi ba ang mga otoridad na huhupa ito o mas titindi pa kaya sa mga susunod na oras? Alam mo, Pinky, kaninang umaga kasi mataas yung araw, kaya naman paliwanag sa atin ng mga otoridad dito, posible na yung mga kababayan natin, inintay nila na lumamig at medyo dumilim para pumunta sila doon sa puntod nga nitong kanilang mga mahal sa buhay. Kaya ang expectation ng mga otoridad dito, Pinky, hanggang mamaya ay posibleng bumigat pa ang trapiko dito. Pinky? Maraming salamat, Francis Povel, live mula po dyan sa Manila Memorial Park.